Ito po ang aming ginagamit sa pagpaparami po namin ng aming mga native chicken. Mula nung gumamit po kami ng produkto ng Battlecock Livestock Products at ng Pharmabet Livestock Products, hindi na po gaano nagkakasakit ang aming mga native chicken. Hindi po talaga natin maiiwasan na sila po ay magkakasipon, pero nalulunasan po kaagad. Bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. Agri-negosyo, Agri-Asinso. Ngayong January 2024 po, ito ang ganap sa aming poultry. Mapapansin po ninyo na halo-halo pa rin yung aming mga breeder at ang aming mga grower dahil nga po sunod-sunod ngayon ang mga piyesta sa bawat barangay sa bayan po namin sa 1st District ng Iloilo. Kaya hindi pa po namin matapos-tapos yung division na net na aming ilalagay po dyan sa gitna para mapaghiwalay po itong mga breeder na ito at yung mga grower namin. Kaya mapapansin ninyo may mga 1 month old po dyan na kumakain kasama po ng mga breeder. Pero hoping po this first week or second week ng February masisimulan na po ang paglalagay ng range net dyan sa division para mapaghiwalay po namin ang mga breeder at ang mga grower. Ito po pala ang aming mga breeder ngayon. Meron po kaming 4 na kulay na seleksyon para magkaroon po kami na sarili naming kulay. Sa mga nakakaalam ng kulay ng darag, ayan po may mga darag po kayo nakikita dyan. Upgraded na darag na po yan, malalaki. Nagkakatimbang na po yung mga breeder na yan ng 3 kilo ang kanilang bigat. Ang normal po na kilo ng mga darag ay nasa 7 grams to 1 kilo sa loob po ng 3 buwan mahigit. Pero ngayon, sa edad po nila na 2 months, nakukuha na po namin ang timbang na kulang-kulang sa 1 kilo. Ganun po kaganda kapag upgraded na po ang ating mga materyales. Dahil sa ginagamit din po namin na Egg 1000, mabilis lang po namin sila mapadami dahil lumalakas yung similya at ang ganda po ng fertility ng aming mga breeding material gamit po ang Egg 1000 at combination po yan ng Bitmin Pro. Ganun po ang aming ginagamit dito sa aming mga breeding material. Ayan po, kulay darag po yung dalawa na yan. Ayan po ang isa sa 4 na kulay na amin pong pinaiwan dito sa aming farm. Dahil magse-select po kami ng 4 na kulay. Makikita nyo po yung ibang kulay sa mga susunod na mga i-upload ko dahil naglilimlim po yung iba naming mga inahin. Ngayon, nasa 20 plus pa lang po itong aming mga breeder at ang aming tandang po ay ito, 2 mistiso ng Rhode Island Red po yan. Ang nanay po ng dalawa na yan ay magkaiba. Ang isa po dyan yung itong kabas, yung may puti yung pakpak, ang nanay po niyan is labuyo. Yung sa dulo naman, ang nanay niyan ay darag. Pero ang kanilang tatay, pure na Rhode Island Red. Pero ang mga sisiw nila na lumalabas na kulay Rhode Island Red, dinidispose na po namin yan. At ang iniiwan na lang po namin, yung mga kulay darag, kulay gold at kulay parang cream po na parang basta ayaw ko po magbanggit ng kung anong produkto. Ganun po ang kulay nila. Ayan po naman yung mga sisiw na pinahats namin na 76 na piraso at nakasurvive po ngayon ay nasa 68. So may nalagas po na 8 piraso. Hindi na po masama. Sa 76 naming nahats na batch na yan, nalagas po yung 8. Hindi po yan dahil sa sakit. Dahil matibay po sila sa sipon dahil po sa Bitmin Pro na amin pong pinapainom sa kanila every other day. Ang pagpapainom po namin ng Bitmin Pro water soluble powder mula nung mahats every other day po yan hanggang sa sila po ay maibaba po dyan sa kanilang brooding pen. At kitang-kita nyo naman po sa kanilang mga pangangatawan, pag kilos nila dyan sa loob ng brooding pen kahit hindi po gano'ng kaklaro dahil mga po merong net, pero maliliksi po sila dahil po yan sa Bitmin Pro water soluble powder. At ang pagbibigay naman namin ng pangpurga na pepe dewormer tuwing ika 16 days po nila mula mahats. At nagbibigay po kami ng Sulfar QR 5 days po yan sa 16 days hanggang sa ika 20 days. At ika 21 days po binababa na po namin sila dyan. Dahil nung una saktong 1 buwan at kalahati po dapat yan, pero napapansin nga po namin dahil may mga dugong hulo po ang mga ito, nagkakaroon po ng cannibalism kapag masyado na silang malaki dyan sa kanilang brooding pen. Kaya dapat ilabas po sila sa range area para mas malaki po ang kanilang nagagalaan. Dahil kung hindi po natin gagawin yan sa mga ganitong breed ng ating mga native chicken,
nagkakaroon po ng mga mortality dahil kinakain po ng kapwa manok o kapwa sisiw yung kapwa nilang mahina. Lalo na po kapag naduguan po yung isa, hindi na po nila yan titigilan hanggat sa hindi po nila ito mailabas yung kanilang laman loob. Ganun po ang ginagawa ng mga sisiw. Talagang hinahatak po nila yung sapwet ng kapwa nila sisiw hanggang sa lumabas po ang laman loob nito. Kaya napagtanto po namin nasa edad na 21 days dapat ilabas na po namin sila sa range area dahil matitibay naman po sila sa lamig dahil nga sa Vitamin Pro Water Soluble Powder. Ayan po ang aming ginagawa. At ang kagandahan po ito, mabibigat na po sila, malapit na po sila sa 1 kilo sa edad po nila na 3 weeks, 2 weeks at mag-iisang buwan. Ganun po ang edad ng mga ito. At ngayon, nasa range area na po sila. I-update ko po kayo sa mga next na video kung gaano na po kalaki ang mga ito. Ito po ngayon ay nasa labas na po sila. Kuha po ito 1 week ago. Date ko lang po na upload dahil nga po na busy din po ako. Uulitin ko po ang pagpurga po namin sa mga sisiw na ito bago po namin ibaba sa range area. Sa ika 15 days po niyan ay nagbibigay po kami ng Pepe Dewormer. At sa 16 days, 17, 18, 19, 20, nagbibigay po kami ng Sulfar QR sa loob po ng 5 araw para malabanan po ng ating mga sisiw yung coccidosis kapag tayo po ay nag-transition na ng feeds from starter feeds to organic feeding dahil ang aming pinapakain is organic mixing po yan sa mais, ubad ng saging at kinayod na niyog. Ayun po ang aming pinapakain dito sa aming mga alagang manok. Kaya sa iba na nag-upload ng mga video nila na sinasabi nila sa loob po ng 1 buwan yung kanilang manok ay nagkakatimbang na ng 1 kilo at kalahati. Tapos sasabihin nila native, hindi po yan totoo dahil ang pinapakain po talaga nila yan pure na commercial feeds. Kayo na po bahala umusga kung ano po ba yung maganda. Yung katulad dito sa amin na talagang organic at talagang ito native po ito. Hindi po kami bumibili ng commercial feeds sa mga grower namin. Bumibili lang kami ng commercial feeds dito po sa mga sisiw na ito dahil starter chicks po o starter feeds ang kanilang kinakain kapag sila po ay sisiw pa lang dahil hindi po nila kayang kumain ng mga organic feeding at yung mga mais na grits, yung maliliit o parang buhangin na pino. Ganon po ang aming pinapakain sa mga grower namin. Ngayon, ito pong batch na ito, nasa 60 plus po yan. Doon po sa baba pa po yung iba. At ngayong January 27, iaakyat na po namin yan dito pag naibaba na rin po namin yung iba doon sa kabila. At abangan po ninyo ang next na video at tatalakayin po natin doon yung step by step ng ginagawa namin dito kung bakit sila malalakas at malulusog. Ayan, hanggang dito na lang po. God bless.